yung mga pagbabago ng panahon. Amen. Now, alam natin na ang Panginoon ay hindi po siya nananatili sa mensahe na nakaraan. Kaya nga, lagi pong may bago. Okay? Yung pong panahon ng Old Testament, tinatawag po ang Diyos, God above us. Pero hindi po siya nanatili sa ganon. So, ang ginawa ng Diyos ay nagkatawang tao. Kasi noon hindi mo makakasama ang Diyos. Mamamatay ka. Si Moses nga nagpakita, likod lang muntik na siyang matumba. Kasi yung iba ang ng Panginoon sa panahon nila. So, hindi nila makakausap ang Diyos na man to man. So, ang ginawa ng Diyos, dumating ang panahon sa Second Testament, nakasama mismo nila ang Diyos. Nagkatawang tao. So, makikita nyo ang malaking pagbabago. At ang mas mabigat, yung panahon natin, God in us. Ang Panginoon nasa loob na ng tao. So, mas malaki pong bagay ang ginawa niya ngayon. At alam natin din sa sonship, merong first coming, Son of Man, second coming, Son of God, and the third coming is Son of David. Okay. Ang science po, mga kapatid, kung paanong na-develop o kaya nagbabago ang panahon, yung pag-unlad ng science, siya ring pag-unlad ng mensahe. Hindi kailangan mahuli ang mensahe, umunlad ang science, na ang mensahe hindi. So kaya nga makikita natin, kakaiba ang mensahe ngayon sa mga nakaraan. Amen. So, ngayon, kung ang science nag-change, nagkakaroon ng mga magagandang bago, katulad halimbawa, anong araw, ang armas noon, itak, kutsilyo, pana. Pero sa panahon natin ngayon, tatawanan ka na kung iyan ang armas mo. Ang armas ngayon, pinakamababa na ang 45 sa gera. Pinakamababa na yon. At yung mga jet fighter ngayon, matitindi. So, nagkaroon po ng malaking pagbabago. Sa armas pa lang yun, ha? Okay, sa yung pong komunikasyon. Nung araw nung ako po ay bata pa, pag tumatawag ang nanay ko sa Manila, telegrama. Ilang araw yon bago mo matanggap. Tapos susulat ka, 2 weeks. Mababasa yung sulat mo, 2 linggo. Pero ngayon ka tumawag, ngayon mo makakausap. So grabe po ang pag-abante ng science. At ulitin ko, kung ang science umabante, ganun din ang mensahe. Amen. Hindi tayo pwedeng manatili doon sa luma kasi may bago at laging may bago. Ngayon, kung ang science, kung ang mensahe umaabante, kumusta naman ang ating buhay? At ang propeta, nagbigay siya ng pamantayan. Nagbigay siya ng guide na susundan natin para hindi tayo maligaw. Yan po yung stature of a perfect man. Naalala ko po nung minsan may nangaral na nung ilatag niya ang stature of a perfect man, doon pa lang sa faith, tagilid na siya. Itong virtuean niya, wala ako nito. Knowledge. So, ngayon, kasi kung ang katwiran mo, pag nandyan na niya sa iyo si Kristo, perfecto ka na. Paano ka naging perfecto? Ang tanong, nandyan ba si Kristo sa mga taong wala naman ito? Ang kinilalagyan ni Lord itong stature of a perfect man, nandyan sa iyo yan.
Kaya lang, i-develop mo. Ikaw ang magde-develop niyan. Yung faith. Sino ang magde-develop ng faith mo? Ikaw. At kapag ang faith mo matatag, ang virtue susunod yan. Amen. Ano yung virtue? Hindi po lamang yung kagalingan, kundi mismo kapangyarihan ng Diyos. Kasunod yan. And then, yung knowledge mo, sunod-sunod na po yan. At kapag yung pang-apat mo, yung temperance, nagiging mapagpigil ka na. At dyan po marami ang bagsak pagdating sa temperance. Amen. Marami pa ako nakikitang pagdating sa temperance, wala. Zero. Amen. So, then, yung patience natin, kumusta? Yung godliness natin, kumusta? Yung brotherly kindness, kumusta? At yung panghuli, yung capstone, pag-ibig. Kumusta po itong stature of a perfect man? Nadidevelop ba ito? Kasi nag-develop ang science, yung mensahe, umuunlad. Ang pinakamahalaga po sa atin, yung karakter. Kasi sa Son of David, karakter po dito ang dapat na makita. So ang tanong ngayon, kumusta ang ating stature of a perfect man? Umuunlad ba? Ulitin ko, umunlad ba yung faith natin? Yung virtue? Yung knowledge? Temperance? Patience? Godliness? Brotherly kindness? Kumusta na? Lumago ba? Or yung dati pa rin? Kasi hindi po tayo dapat manatili doon sa dati. Kailangan umabanti ka kasi umabanti na ang mensahe. Pag ang mensahe umabanti at nahuli ka, naiwan ka dahil yung stature of a perfect man sa'yo, wala, maiiwan ka rin. Nandun na yung mensahe, ikaw nandito pa. O, di ba? Naiwan ka. So, yan po ang ating tatalakayin ngayon. Yung pagbabago ng panahon. Kasama po ang pagbabago ng buhay. Nagbago ang mensahe. Kasi kung makikita mo po, noong una kong magturo, sina Brother Fernando ang mga una kong ano dito, iba ang mensahe noon. Church ages. Bagamat natatalakay ko na ang rapture noon, pero mas iba ngayon. Amen. Now, dito po sa prophet. Revelation chapter 5, part 2, 61 po ito. Paragraph 100. 7 seals, 7 spirits, 7 angels, 7 horns, and 7 churches. 7 sevens. There's 5 sevens. Which 7 is perfection. So ano po ang 7? Perfection. Kaya po ang church ages is 7. 7 churches. Ngayon, ang pang-7, panahon ng propeta natin. At iyon daw ay, kasi kung wala pa yung 7, hindi pa perfect ang church ages. Kaya nung dumating ang propeta natin, ang church ages, nagsarado na kasi perfect na. Ang church ages. Okay? 5 is grace. God's grace to His 7 church ages. So ano yung 5? Grace. Okay. His 7 messenger men, His 7 spirits of God, the 7 planned seals of redemption, we're in right now. The 7 horns, anong kahulugan ng 7 sungay? So lahat po yan may kahulugan. The 7 horns means 7 ages. So yung church ages, 7 horns po yun, yung 7 church ages. Okay? Cause a horn means a kingdom. So yung horn, ang kahulugan nito ay kaharian. Amen? Alright. You remember the crown that came upon the beast?
horn in Daniel, and so forth. See? It means a kingdom or 7 ages. And remember, Jesus said, some fell asleep in the first watch, one age, another one in the next watch, the next age, next, and the next one, on to the 7th watch. And in the 7th watch, the bridegroom come. Okay, so dumating daw ang nubyo nung ikapitong pagbabantay. Then all of them awakened. So nagkaroon ng natulog yung first watch, second watch. Natulog yun. Pero itong ikapitong pagbabantay, nagising sila lahat. So ang awakening sa panahon ng propeta, na-awaken ang mga believer. Yung true believer. Okay. Sabi niya, all of them awakened. Remember that. Okay? So it's 7 ages was the 7 horns. And 7 churches or the 7 dispensation of the body of believers. So ang church ages, mga believer po yan. Okay. Now, dito po mabigat. Trying to do God a service. 65 po ito. Sabi po rito, we have false impersonators. So sa panahon po ni brother, at lalo na po ngayon, ano po yung impersonator? Yung gaya-gaya. Ini-impersonate nila yung true. Okay. Maramihan niya ngayon ang false impersonators. Rise up. Sino kaya ang mga ito? At pwede pong mangyari yan kahit na nasa third coming ka, pero ang buhay mo, dispalinghado. Hindi ka naman totoo, impersonator ka, gumagaya-gaya ka lang sa totoong born again. Huwag natin sabihin na sa ibang church lang ito. Okay, so sino kaya ito? What's that to do? To deceive. So anong trabaho ng mga impersonator? Mandaya. The Bible said they would. As Jambres and Jannes withstood Moses, so will this in the last days. They are the same thing. So kung paano sila, Jambres noon, Jannes, sabi niya, meron din ngayon. Sino kaya mga ito? They are the same thing. Come right along impersonating it. Kasi kung ano ang turo natin, nagtuturo din sila. Branham din. Okay, sabi niya. Sabi ko rito. They are the same thing. Come right along impersonating it. Just exactly. See? Be careful. Andiyan ba? Be careful. Sabi niya. Watch the doctrine of the Bible. So, tingnan daw natin ang doktrina sa Biblia. Bantayan natin kung anong tinuturo nila. Watch the message that follows them signs. Ano yun? Still the same old school of message. Forget it. So, ang impersonator ngayon, kahit Branham yan, pero nakaraan, impersonator na po yan. Hindi sila yung mga totoo. Kasi kung sila yung totoo, third coming dapat ang turo nila. Pero dahil sila, sabi nga dito, hindi po ito Messiah, nagiging impersonator na ang isang tao na ang kanyang ipinangangaral ay still the same old school of message, yung dati. Kaya pag ang aral mo, hindi third coming, kanina nga, sabi ni Brother Felix Ben, na nagtuturo, maraming nagtuturo na ang itinuturo pa rin, second church age. Okay, so dapat, hindi na itong same old school of thoughts, kundi new manna. Amen. God's only provided place for you. Sa itong payo ng propeta, dahil marami pong impersonator ngayon, ano ang payo ni Brother Branham?
Okay? Para hindi po tayo malagay doon sa impersonator. At ulitin ko mga kapatid, kahit nasa third coming ka, magiging impersonator ka kung ang karakter mo hindi nagbabago. Impersonator ka lang. Dumadalo ka lang pero walang pagbabago. Kawawa ka naman. Nagsayang ka ng panahon, nagpagod ka. Okay? Kaya anong payo ng propeta? Now, verse 4, notice. Leave no bread. Naalala ko po yung nagkomunyon kami noon sa Maningding. Isang galon na alak, purong alak. Sabi sa akin nung kasama ko, Brother Rudy, sabi ng prophet, huwag daw magtitira. Ubus. Ganyan pa sa galon, ang laman ng alak. Sabi ng prophet daw, ubusin. Ininom namin. na ano yung hita ko, nang hina. So, ngayon, ang sinasabi dito, leave no bread. Ito po yung sa natural, ang tinapay po pagkain. Pero ang bread po rito, yung mensahe, huwag ka nang magdala. Yung mana, nung araw, panahon ni Moses, ay sabi niyang Panginoon kay Moses, kumain lang kayo ng kaya nyo. Bukas meron. Huwag ka nang magtira. So ito, ang payo ng propeta, huwag ka nang magdala ng mga natira noon na mensahe. Kundi sabi niya, ay, leave no bread, leave none of the sacrifice, or take one from one age to another. Ayan. So yung mensahe ni Luther, pagdating ni Wesley, hindi na pwedeng dalhin mo kay Wesley yon. At nung dumating na si Brother Branham, yung mensahe ni Wesley, hindi mo na pwedeng dalhin kay Brother Branham. At yung mensahe ni Brother Branham noon, huwag mong dalhin sa oras na ito, sa mensahe ngayon. Yun po ang sinasabi dito ng propeta. Leave no bread. Okay? Try to go back and say, well, now we're Lutherans, we want to come up here. You've got to die to the Lutherans. Kailangan mamatay ka na dyan dahil may bago. You've got to die to the Lutheran ages to be born in the Wesley age. You have to die in the Wesley age to be born in the Pentecostal age. Kay Brother Branham. And you can have to die in the Pentecostal age. Leave nothing of it left. Burn it with fire because it's going to be burnt like the stalk that the wheat comes up out of the stalk of the denomination. It's got to be burned. So don't bring your denomination over in the new message. This is the word now. So, yung kumbaga sa palay, wala noong sila po ay nasa bukid, tumubo ang palay, may mga halaga sila. Pero noong anihan na, ang may halaga na lang doon yung binhi na may laman. Lahat yun, wala nang halaga yun. At yung mga walang halaga na, iwanan mo na yun. At sa atin, sa buhay natin, yung mga wala namang halaga, bitawan mo na. Yung buhay mo noon na hanggang ngayon dala-dala mo. Ay, may matakot ka naman sa Diyos. Meron mo yung dati mong ugali, andyan pa rin sa iyo. Amen? Bitawan mo na yan. Kasi ang may buhay lang dito yung trigo o yung palay na may laman. Yung sanga nito, yung dahon niyan, noon may halaga yan. Pero noong inani na ito, wala na pong halaga yun. Sunugin mo na, sabi ng prophet. So yung karakter natin, sunugin mo na yan yung dati. Kasi kailangan ang nabubuhay ngayon yung karakter ng Son of David. Sabi ni Brother Felix, tama yun. Nasa Son of David po tayo ngayon. Karakter po ngayon. Okay. This is the word now. Okay? I have heard, but now I see. 65 po uli ito. Okay. Then,
they begin to form the Oneness Organization. Ito na po yung mga denominasyon. Nag-denomina na. Yung mga aral nila noon, nanatili na sila sa aral nilang ganon, hindi na humakbang, hindi na sumulong. The Trinity Organization, the Two-ness Organization, and Church of God Organization, and all organized and just that exactly. So pag nag-organize na, nagdenomina na ang iglesia, patay na po yan sa Panginoon. Kasi kung yan ay buhay, dapat sumusulong yan. Umaabante, pumupunta sila doon sa bagong paslang, bagong mensahe. Pero kung nanatili sila doon sa dating mensahe, sa mata ng Diyos, kahit na nagpupuri sila sa church, patay na po yan. Wala na pong buhay dyan. Amen. Kaya dapat sa isang church, kung meron pa po ditong mas, natin, mensahe, meron pang bagong hakbang tayo. Amen. Hindi tayo mananatiling nasa huli. Okay, so sabi nito. And now, what happens? Okay. But, it's a shelter for the weak. Ano raw? Ano yung shelter? Ito po yung, naalala nyo yung panahon ni Moses? Gosen. Gosen ba? Gosen. Gosen. Noong panahon ni Moses, ang tanging safety lang, Gosen. So tayo, ano sabi rito? Itong mga binanggit na ito, mga organisasyon ito. So tayo, ang shelter natin, nagpatuloy tayo. Iyan po ang shelter ngayon ng mga believers. Amen. But it's a shelter for the weak. It's been growing through it all the time. Ayun, growing. Ano po yung growing? Lumalago. Ikaw ba ito? Yung bang dati mo, wala na? Lumago ka na? Or the same, at patras pa? Naawa ako sa iyo. Kasi sabi nga dito, nag-unlad na lahat. Yung science, ang mensahe sumabay. Maunlad ang mensahe ngayon. But, kumusta ang karakter mo? Umunlad na ba? Nakakaawa ka. I mean, hindi po ito, seryoso pong bagay ito na dapat makita natin kasi we are now in the Son of David. Son of David po ito. Okay, sabi niya. But it's a shelter for the weak. It's been growing. Through it all the time. Paminsan-minsan, ang pag-grow. Ito pong talong ko dito. Itinanim ko yan, ganyan lang ka. Ngayon, hindi ko na maintindihan. Parang nang tikba lang. Ayun, talong. Kasi hindi siya mananatili sa maliit. Kasi nadidilig siya. Ganon din tayo, hindi tayo mananatiling bansot kung tayo'y kumakain ng word. So, bakit hindi ka lumalago? Nakikinig ka lang pero yung word hindi mo kinakain. Yan po ang totoo. Kasi kung kinakain mo, magnonourish ito sa buhay mo. Pero bakit hindi nag-grow? Hindi mo kasi kinakain ang word. Basta napakinggan lang ng tenga mo, maupo ka lang. Kasi kung nag-grow ka, maraming bagay na makikita sa iyo na ginagawa mo pagdating sa gawain ng Panginoon. Pero kung walang makita sa iyo, ibig sabihin, stagnant ka. At saan patungong stagnant? Death. Amen? Ito yan. The which begin to be seen. Okay. This is not a Pentecostal age. So wala na. Si Brother Branham din, wala na rin. At tapos na po yung kanyang ginampanan na pang seven church age. Tapos na yun. Okay.
So, this is not seven church ages, Pentecostal. This is the latter day age. Ito yung age, panahon na ngayon. This is the bride age. Amen? At may mas mabigat dito. This is the evening light. This is when Malachi 4 must be fulfilled to follow God's pattern. This is Luke 17:30 to be fulfilled. This is the book of the Jeremiah and all the rest of them that Joel has spoke of these days. This is that day. So yung mga prophecy noon, ito yun. This is that day. I have heard, Lord, that it was coming, but now I see it with my eyes. Na-prophesy, pero ngayon nakikita na ng ating mga mata. So hindi na po ito propesya. Kaganapan ng propesya. Okay, modern events. We are not living in a Pentecostal age. Wala na. Kaya nga yung sinasabi ng kapatid ni Jackie na, si Pastor Rudy, bakit ayaw niyang ituro ang church ages? Pinagsawaan na nga natin yan eh. Saka tapos na yan. Hindi mo na yan pwedeng i-apply ngayon na doon tayo kukuha ng mensahe. Kasi, kumbaga bangkay na po yan. Amen. So ngayon, gusto ng nito, ituro ko raw ang church ages. Matagal ko nang itinuro yan. Nagsawa na nga tayo eh. Tsaka hindi na po ito panahon ng church ages. Wala na ang propeta, nagtapos na rin pati yun. Okay. We're living on up here to the bride age. Ano yung bride age? The calling out of the church and getting it together for the rapture. Ayun. So, yung church ages, kailangan lumabas ka na dyan. Amen? Kasi tapos na ang Pentecostal age. Okay. At pag lumabas ka sa church ages, sabi rito, the calling out of the church and getting it together for the rapture. So pag hindi ka lumabas dyan, anong rapture ang aasahan mo? Ang rapture kasi, pag lumabas ka, so yung nasa church ages ngayon, hindi po yan nakakaranas ng rapture. Amen. O, ayun, masakit sa kanila. Akala nila, tama na sila. Okay. That's the age that we're now living. We are now living in rapture age. We are raptured. Ano nga yung kantang Raptured? Ayun po ang totoo. Una, kasi iba-iba po ang rapture. Maski sa panahon nila, sa literal. Si Enoch, hindi naman sinabing lumipad. Basta Enoch walked with God. God took him. Saan ang lumipad doon? So iba-iba ang rapture. Si Moses, basta na lang na walang nakakita sa bangkay ni Moses. Rapture din yun. Si Elijah nakaranas ng lipad. Amen. Si Jesus Christ naman, umakyat dito sa ulap. Okay. So, iba-iba. At sa atin, na madalas kong sabihin tayo sa inyo, isa sa nagra-rapture sa atin, yung mensahe. Amen? That's the age that we're now living. Raptured age. Amen. Last. Luther's manna was the message of justification. Wesley's message was the manifestation of sanctification. So, iba-iba pong panahon ito. So, nag-change mula sa justification, panahon ni Luther, nung dumating si Wesley, nag-change ang dispensation. Naging sanctification. Kabanalan. Pentecostal was the restoration of the gifts. So, pagdating ng propeta, puro miracle, healing,
Kasi yun ang panahon ng propeta. Talagang na-restore ang gifts sa church. Amen? Then sabi niya, but this is introducing the headstone. After ng church ages, after ng prophet, ito na sabi niya, but this is introducing the headstone. The last day, the bride tree, it's contrary to all of it. So contrary, itong panahon natin, hindi po ito kapareho ng mga church ages, messages. Magkaiba po ito. Kaya kung hindi ka sumusunod sa kilos ng Holy Ghost, maiwan ka. At lalabas, at kaya tayo, sabi ng propeta, watch! Kasi lalabas kang impersonator dito. Iyon po masakit. At marami pong impersonator na mga ngaral ngayon. Sabi niya, the bride tree, it's contrary to all of it. To all. And yet, it's the same light for the matured. Ayun, the same light. Bakit? Minsahe din ng propeta. Pero may malaking pagkakaiba sa magiging pananaw mo sa mensahe ngayon, yung nakaraan. Amen. Like the same sun, shine today, will be ripening the grain for the harvest in July. See what I mean? But the light today won't do any good back there. Ayun. So yung light niya yun, wala na itong magagawa doon sa nakalipas. Amen. So, ang ibig sabihin, kung nandoon ka sa nakaraan, hindi ka na matutulungan nito. Kaya dapat lumipat ka dito para mapakinabangan mo yung light. Ngayon, nandito ang light, andun ka nagtatago sa isang sulok. Paano ka masinagan? So, dapat, para tayo makinabang ng light at anong light? Message. Lumipat ka. At iyan po ang ayaw kasi sabi nga ng propeta, they deposed the Holy Ghost at kumuha sila ng leader tao. Sa amin po, mga pastor ng Third Coming, wala kaming leader dito. Ang leader namin, Holy Ghost. Walang taong leader. At iyan po ang aming napagkaisahan. Kaya, kung may camp dito, host lang ako ng camp dito. Sino naman mag-host? Siyempre, yung taga rito. Kung camp nila, sila ang host doon. Pero yung may mamumuno, kasi dito po sa denominasyon, meron silang leader. Parang pinakapangulo nila. Hindi po yan sa Panginoon. Isa lang dapat ang leader. Si Lord. Mahaba pa po ito, kaya lang, sa ibang araw siguro. God bless.